Hey guys, ngayon naman pag-usapan natin yung pag-lecture ni Senator Jinggoy Estrada dito kay Idol Raffy Tulfo. Ngayon pinag-usapan nila rito yung tungkol sa SLC. So, single largest, ano yung term na yan? Single largest contract, completed contracts. Okay? So, pinapatanggal daw. May in-explain dito si Senator Jinggoy Estrada na medyo napaisip din ako. So, tinignan ko yung implementing rules and regulation ng Republic Act 9184 or the Act providing for the modernization, standardization, regulation of the procurement activities of the government and for other purposes. In short title niya, Government Procurement Act Reform Act. Procurement Reform Act. Naisip ko, bakit nila gustong tanggalin ang SLCC? Kung tutuusin, ang SLCC, manggagaling yan sa bidder, sa supplier, sa contractor, sa consultant. So may sinabi rito si Senator Jinggoy na gusto ko lalo maintindihan as to bakit gusto nilang tanggalin ang SLCC. Okay? Panoorin muna natin yung pagle-lecture ni Senator Jinggoy kay Aiden. Sorry, late ako, Mr. Chair. Galing ako dun sa isang... Meron lang kasi ako isang concern at katanungan. Yung sa Section 10 ng proposed law, tinatanggal ata dito, if I'm not mistaken. Yung sa procurement na yung single largest completed contract. Is that, am I right? Na yes, tinatatanggal? Yes. The reason behind this, if... ano pong safeguard meron para... Kasi ang kanina nandito si Senate President Mix, ang problema kasi niyan, if we don't exempt itong AFP from this Procurement Act, hindi sila makabili. We cannot afford, or they cannot afford to buy brand new equipments. Okay. For example, like, ano sinabi ni Senate President, yung F-16. Hindi naman nila kayang bumili. Meron nga nag-offer ang United States government na didispose na nila yung kanilang F-16 in a much cheaper price. Although slightly used o second hand na tinatawag, hindi naman sila makabili ng second hand because bawal sa atin na mag-purchase o mag-acquire ng second hand equipments. So yun ang naging basihan. We cannot purchase, or not only the AFP, not only the DND, all government agencies concerned, kahit LGUs, they cannot buy second-hand equipments or other products. So, kaya yun ang one of the basis for exempting the DND or the AFP from this procurement act. Okay. O sa ganitong pagkakataon, halatang hindi ka ready. Hindi mo muna inalam sa staff mo kung ano na pag-usapan bago ka dumating. Mas maganda siguro kung pagsabihan mo yung staff mo na bago ka pagsalitain, dapat kompleto yung information. Kesa yan, nile-lecturean ka ng kapwa mo, senador, dahil hindi mo alam kung ano yung nangyari. Alam nyo, balikan natin si Attorney Claire. Actually, Attorney Claire, consistent naman siyang ganyan. I'm very sure na yung mga staff niya, they're doing their job naman somehow. It's just that Raffy Tulfo has his own, way of doing things. Siguro ayaw niya siyang napakikialamanan. Gaya nga nung diba? Nakakasuhan daw niya ng reclusion perpetua. Diba nakakahiya? Unang-una, ang son-in-law niya ay abogado. Hopefully, nakatapos naman sana yung dalawa niyang anak. Yung isa congressman. Nahiya pa nga sana, no? Pumasok na rin sa politika yung anak niyang babae. Buong pamilya nila, nasa nasa politics na sila. Diba? We're not even sure kung itong yung anak at saka yung paramour niya, hindi niya legal na asawa eh. How are we going to address Congresswoman Tulfo? Diba? How are we supposed to address her?
Bilang alam natin hindi siya legal na asawa. Yung bang mga yon walang hindi ba sila US citizen? 'Di ba? Walang nagkaka-interes. Bakit ba, ito nga yung tanong dyan, isa sa pinakamalaking tanong natin, bakit ba tayo natatakot sa mga yan? Tayo nga bumuboto sa kanila. Tayo nagluluklok sa kanila. Tayo nagpapasweldo sa kanila. Dapat mas takot sila sa atin. Dapat tayo mismo, even if hindi, yung type nung government natin is hindi gaya ng parliament na anytime pwedeng sibakin yung PM. Diba? Dapat tayo ganun. Pagka nonsense ang mga nagiging politiko natin, I'm not just talking about Raffy Tulfo. Marami tayong mga politiko rito na mga walang kwenta. Pagka-boto dapat, ang bilis lang, dapat gumagawa sila ng ganyang batas. Pag wala na tayong kumpiyansa sa mga politiko natin, kahit sino pa yan, mapapresidente yan, pababa sa barangay chairman, sama nyo pa ang SK chairman eh. Diba? Pag wala na tayong kumpiyansa sa mga politiko natin, the best way to deal with them is to take them out and vote for a new one. Palitan ng bago. Tingnan mo kung hindi maging competitive yung mga yan. Diba? Tingnan mo kung hindi yan maging magkaroon ng silbi. Wala naman, alam ko, walang ganong form of government. But we can create our own. Diba? Come to think of it, pinapasweldo mo, ganyan yung itsura. Ganyan yung nangyayari sa kanila. Clearly, walang alam. Ngayon, pag-usapan natin yung SLCC. Ito yung implementing rules and regulation. Kailan ba ito? 2003. Ng Government Procurement Act. Reform Act. So kung titignan mo nga dito, isa sa pinakamabigat nilang requirements is SLC. Single largest completed contract. Ngayon, bakit mo nga ba tatanggalin yan? Doon ka mapapaisip eh. Bakit tatanggalin yan? Tapos based sa statement ni Senator Jinggoy, hindi daw maka-afford ang AFP natin na bumili. Bakit sila? So parang lumalabas tuloy kahit yung mga maliliit na kahit wala pa silang naging kahit wala pa silang naging project. 'Di ba? Pwedeng pumasok yung mga bidder na kasi titingnan itong single largest completed contract guys, this is just a portfolio. Ibig sabihin, kaya gusto yan makita ng gobyerno, the way I understand it, is gusto nila malaman kung kaya mong mag-deliver. Kaysa they will be dealing with somebody with the lowest bid but cannot deliver. It doesn't work that way. Kaya gusto nilang malaman, kasi maliban dito guys, no? Kung titignan nga natin yung dito sa, wait lang. Tingnan mo doon sa requirement. Eligibility requirements for the procurement of goods and infrastructure projects. So, meron kang legal documents. Andiyan yung registration mo, mayor's permit, tax clearance. In case of recently expired business permit, it shall be accepted together with the official receipt as a proof that the bidder has applied for the renewal. Okay? So, ito yung legal. Sa technical documents nila, nandyan yung single largest completed contract. Bakit kailangan to? Just like what I said, it is the best interest of our government or any administration or agency na malaman kung kaya mo mag-deliver. I myself, back in the days, nakikipag-deal po kami sa gobyerno ng UAE. Lalong-lalo na kung ang mga projects namin kalsada or mga bridges. Okay? Another thing is, kahit po hindi government, even yung mga malalaking developer, naghahanap po sila ng ganyan.
And apart from that, merong financial documents. Okay? The prospective bidder's computation of net financial contracting capacity. Ibig sabihin, maliban sa bibigyan kanila ng project, ganito guys, no? So, maglagay tayo ng konting example. Halimbawa, ikaw, may building ka, private kang tao, privado kang tao. May pera ka, may pondo ka, may lupa ka. Gusto mo magpatayo ng commercial building. Okay? Sa commercial building, maghanap ka ng contractor mo, maliban doon, kasi dito sa Pilipinas, pwede mo na kausapin yung contractor. Yung contractor may engineer, may arkitekto. May technical staff siya. Meron din siyang mga financial and all. Sabi ni client, halimbawa ako si client. Ako yung may-ari ng property na magpapagawa ng building. Sasabihin ko sa contractor ko, ito ang budget ko, 100 million. Kaya ba? May mga client na meron din silang sariling nakausap ng architectural firm at saka mga engineering firm. Yung mga yan, pag yan ang mga nakausap mo, normally, meron ng tinatawag na BOQ yun o Bill of Quantity. Sa Bill of Quantity, nakasulat doon kung magkano ang possible mong gagastusin. Kasi maliban dyan, may specifications ka sa mga materials na gagamitin. I mean, it's a long conversation, but to cut it short, bakit napaka-importante na meron kang net financial contracting capacity? Kung sakali man ma-delay o mag-default si client sa pagbabayad sa'yo. Okay? Sabihin mo, yung inyong usapan, no? Payment terms, progressive na tinatawag. Kung ano natapos mo, yun yung babayaran sa'yo. So in short, aabono ka muna. Kailangan may pera ka muna. Meron din mga clients, sabihin, o sa'yo labor, sa akin materials. So kailangan, sabihin na natin, in 3 months, tapusin mo yung isang bloke ng isang floor, doon kita babayaran. So sa 3 months na yun, papasweldo ka ng mga tao. Kailangan may pera ka. Diba? Again, going back to the SLCC. Bakit siya importante? Kung halimbawa ako nga si contractor, ako si contractor, ikaw si client, hindi mo ako hahanapan ng SLCC. How would you know na kaya kong ipatayo yung gusto mo bilang ikaw ang kliyente, ikaw lang ang may pera. Pero yung technical know-how, yung mga ganyan, wala kang idea. Aasa ka sa kung ano yung kaya ko at alam ko. Paano ka napagawa mo lang bahay kubo, tapos ang pinapagawa na worth what? 10,000 pesos. Tapos ngayon pinapagawa ko sa'yo, kukunin kitang contractor ko, worth 100 million. Tapos marami kang hindi alam, gaya ni Rafi Tulfo. Diba? Lahat ng technicalities, ng engineering, ng architecture, ng project management, halos wala. Totally zero ka. Nasabi mo lang na contractor ka lang. Hindi ko alam, contractor ka lang ng nipahat ng bahay kubo. Hindi ka pa nakagawa ng ganitong building. Kaya it's very important din na merong SLCC. Kasi portfolio yan ni bidder. Diba? At ang hindi ka naman bibili ng isang peraso dyan. Definitely, bibili ka ng bulto. The question is, ano yung minimum order? Diba? So, paano magkakaroon ng effect? Kaya dito sa parte na to, may naging magandang question din si Idol Rafi. Ano yung safeguard? Kung walang SLCC. Now, anong ibig sabihin niya ng safeguard? Hindi niya naman isi-safeguard yun eh. The thing is, kung lalagyan pa nila, mag-add pa sila dun sa contract na yun, which is, dyan sa video na yan, diniscuss ni Attorney Claire, na lahat ng government contracts, lahat ng mga government dealings, may contract. Pag terminate ni government ang contract, may penalty ba na mangyayari? Paano kung si contractor ang o si supplier?
nag-terminate? May penalty ba sa side ni, may kukunin bang penalty sa side ni government? Yung mga ganang bagay, guys. No? So, hindi ko alam kung alam ba nila pareho kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero syempre, kudos dyan silang pareho. Kasi somehow, naisip ni Idol Rafi yung safety net. Ito naman si Senator Jinggoy, nagkaroon siya ng pasensya na magturo sa isang senador na expected sa kanya na alam niya dahil parte yan ng kanyang trabaho. Diba? Hindi man by heart, at least he have a very good understanding ng mga ganitong bagay. Yan yung sinasabi ni Attorney Claire, na pupunta ka sa meeting mo and you're not ready. I've never been in any meetings na yung mga ka-meeting ko hindi ready. That is one thing that I learned from my ex-boss. Always come prepared. Whether ikaw yung may question o sila yung may question. Kasi you don't want to waste other people's time when you go on a meeting. Even as simple as a Senate inquiry or Senate hearing. Para hindi ka rin nagmumukhang tanga. You should know your agenda whenever you go in a meeting. Whenever you attend activities like this. Diba? Kaya tuloy, yung pagle-lecture ni Senator Jinggoy kay Idol, kasama yan, guys. Sa man-hour na binabayaran natin kay Idol. Pati doon sa mga bisita nila. Imbes na merong useful ang kanilang oras, nagpunta lang sila sa Senate para lang magtawa. Dahil nga naman, nakakatawa yung topic nila. Diba? Anyway guys, I don't know. Ikaw ba pag pumupunta ka sa kahit anong meeting, hindi ka ba nagtatanong ano ang agenda of the day? Ano ang agenda ng meeting natin? What are we going to talk about? And it's always ahead of time. Hindi yan surprise meeting or emergency meeting. Normally, before you attend a meeting or certain, events, gaya ng Senate inquiry or Senate hearing. Excuse me, ready ka? Ako, pinakagusto kong napapanood sa mga Senate hearing inquiry, yan. Senator Amy Marcos, Senator Alan Cayetano, Senator Pia. Diba? Yun yung gusto ko sa kanila. Si Senator Tolentino, nagugulat ako. He's a lawyer but he's not acting like one. Alam mo ba, one thing that laging pinapractice sa amin, na tinitrain, always come prepared. Kaya pag hindi ka prepared, mas mainam nang doon ka nagpapasok. Anyway guys, again, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Definitely, I would really love to see your comments down below. I'll see you in the next video. Bye guys!